Hello guys! Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa wala kang experience sa pagiging DH, pero pwede ka bang mag-apply? Ayan. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Yun nga guys, actually ako din, relate ako dyan. Pero meron kasi nagtanong sa akin, ayan, hello sis, ayan. Nasagot ko na to sa kanya pero para rin sa inyong lahat. So ginawan ko na lang ng content. Paano kung wala kang experience na bilang isang DH? Pwede ka ba mag-apply? Ayan. So, ako guys, based on my own experience, bahala kayo dyan. Basta itong sinishare ko sa inyo ay tungkol sa experience ko lang. Ayan. Way back nung nasa Pilipinas ako, ang trabaho ko po talaga is, first na naging job ko is, nagtrabaho ako sa electronics company. Bali, dalawang company yon sa Lidens at saka sa Toshiba. Tapos, after no, waxing salon ako. For 9 years and 6 months din ako nag-last doon. So, guys, ang layo ng pagiging sa electronics at saka sa salon at saka nag-jump ako sa pagiging DH. So, ayun. So, di ba ang layo-layo niya? Pero nandito na ako, so ako yung magpapatunay na kahit wala kang experience, pwede ka talagang makapag-ibang bansa. Ayun. So, paano nga ba? Ano ilalagay nyo? Kaya minsan karamihan sa mga, tawag doon, employer, tawag doon, naghahanap talaga ng may mga experience kasi ganito yun guys. Yung sa akin kasi, i-share ko muna yung sa akin ha, tapos yung sa ibang mga kaibigan ko. Yung sabay sa akin kasi, newborn ang pinili ko kasi nga wala ko experience sa kids at saka wala akong experience sa elderly. So sa kids, nung inano ako ng ang nilagay ko kasi doon may dalawa akong anak, tapos sabi kong ganun, dahil since wala nga akong experience, since may dalawa akong anak, yun yung masasabi ko na based on my own experience na kung ako nga na may dalawang anak tapos at the same time nakakapagtrabaho pa, kumbaga kaya ko i-manage yun, how much more pa na mag-alaga ako ng newborn at naka-stay lang ako sa bahay. So yun ang inano ko sa employer ko nung time na yun. So in-explain ko lang yung sa experience ko at nagustuhan naman nila yung answer ko kasi nga siguro baka din naman siguro nila yung may iba gumagawa-gawa lang ng pero sa totoo lang di ko din talaga alam kung anong nilagay sa biodata ko ng aking agent noong time na yon. Pero ang shinare ko is yung experience ko. Kasi totoo naman din talaga. Tapos ang tinanong pala nila nun sa akin, what if, yun nga, ma-hired ako, mapalayo ako sa mga anak ko, sino mag-aalaga? Sabi ko ganun, bless ako sa mga biyanan ko kasi sila yung, so far ngayon kasi yung bunso ko noong time na yon is, sabi ko may nag-aalaga so pwede naman pwede ko ipaano sa biyanan ko. Yung panganay ko naman kasi maano na yun malaki na yun siya. So yun, so inunuhan ko na lang din ng pwedeng possible na mangyari in case na makaalis ako, walang problema na may magbabantay sa mga anak ko. Since yung mga anak ko sanay din minsan na wala talaga din ako sa tabi nila kasi nga nagtatrabaho din ako. So yun, alam nila na ganun. So hindi naman sila ganun talaga totally mag-a-adjust ng sobra-sobra yun. At saka ako sanay ako na medyo malayo sa kanila. Kaya yun, nagustuhan ng employer ko yung sagot ko na gano'n na syempre as nanay alam ko yung feeling na may anak, so itatrato ko na parang sarili ko din anak yung maging anak mo since ako naman ang magpapalaki niyan, yung gano'n parang ibubuhos ko yung pagka-miss ko sa mga anak ko sa magiging alaga ako, gano'n para itatrato ko as my own, gano'n. So yun, explain ko ng gano'n. So guys, wag na kayong pasigoy-sigoy pa pag during interview ha, kasi limited lang din ang oras ng ng employer. Hindi niyo na kailangan ng kasi nung ganito kasi ganyan, hindi na, direct to the point kayo sumagot sa kanila. Kung ano yung tanong nila sagutin niyo direkta lang din. Tapos wag na kayo para mag-isip ng kung ano yung nasa puso niyo, kung ano yung kanyo yun ng niyo. Although kinakabahan tayo, basta niyo lang yung express niyo lang kung ano yung sa loobin niyo. Maano ng amo yun, makuha nila yun kung talaga nagsasabi kayo ng totoo. Tapos ngayon kung katulad ko kayo, wala naman kayong anak, dalaga kayo, pwede naman guys, may mga pamamangkin kayo, yung ate nyo gawin yung siyang parang employer nyo. Hindi naman sila hihingi kasi sa inyo ng proof na kung humingi man sila ng proof pero agency ko naman hindi naman humingi. Paggawa nyo na lang ng ng parang bang tawag doon, certificate of employment sa ate mo, or kung lola mo nag-alaga ka, or kung nag-ano ka sa ibang tao, basta as long as meron ka talagang experience sa ganun or na-try mo talaga yung ganun, okay lang yun. It doesn't matter kung kamag
kamag-anak mo yan o ano, basta mayroon ka experience, yun ang ilagay mo na lang sa ano mo, sa biodata mo. Basta kung ano yung related dun sa ina-applyan mo. Katulad yan, yung ate mo may mga anak, minsan ikaw ang pinapaalaga, ilagay mo yun. Kung kailan ka niya ginawang parang mag-ano sa kanya, yung tumulong sa kanya mag-alaga ng baby niya, ganun, habang nagtatrabaho siya or ano, kung may mga pamangkin ka, or kung may lola ka naman na tingin mo, ikaw nagbantay sa hospital, or ikaw ganun. Ngayon, kung wala ka talagang experience na ganun, yun na lang, tanungin mo na lang yung kaibigan mo dito sa Singapore kung anong pwede mong ilagay. Kasi minsan naman guys, dinadaya din naman nila yan. Pero as long as kaya mong panindigan yung mga sinasabi mo, go ka lang. Kailangan lakasan lang ng loob. So, yun, nasa sayo na lang din. Kasi kung kung gusto mo talaga may paraan, kung ayaw mo talaga may dahilan. Ngayon, kung hindi mo itatry, hindi mo susubukan, hindi mo rin malalaman. So, ayun. So, ako nga ngayon guys, nandito na ako sa Singapore, patunay na wala talaga akong experience sa pagiging DH, pero nandito ako ngayon. So, yun. So, kung kayo, medyo nagda-doubt kayo kasi wala kayong experience, go nyo lang guys. Yan. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. At lagi nyo itatak sa isipan nyo, kung hindi nyo susubukan, hindi nyo malalaman. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi ng iba. Kung may ano kayo, straight nyo yung goal nyo. Yun lang.